Isang napakalaking balita ang gumulat dito sa mundo ng crypto dahil lahat ng live XRP ETF sa buong mundo ay kasalukuyang tumataas. Lahat ay nagpakita ng double-digit gains at ito ay sinyalis ng malakas na pagbabalik ng kumpiyansa ng mga investors. Ang buong market po ng XRP ay tila nababalot ngayon ng kulay berde or green at marami ang naniniwalang nagsisimula na ang panibagong yugto ng bullish momentum. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba biglang lumakas ang XRP ETF? Sabi rito, a wave of green has swept across the XRP market, capturing global attention. XRP-linked exchange-traded funds or ETF are surging, signaling renewed investor confidence. Ayan, isang malawak daw po na pagtaas ang naganap sa buong XRP market na agad pong nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Ang mga XRP-linked ETF ay biglang sumipa pataas, nagpapakita na muling bumabalik ang tiwala ng mga investors. Ibig pong sabihin, unti-unti nang napapansin ng mga institution at traders na may tunay na lakas sa XRP sa likod ng kanyang tahimik na galaw nitong mga nakaraang buwan. Sa market impact, ang ganito pong sabayang pagtaas ay madalas magpahiwatig ng simula ng bagong bull phase kung saan ang presyo ay maaari pong umabot sa mga resistance levels na matagal nang hindi nababasag. Ano naman ang dahilan ng biglang kumpiyansa ng mga investors? Sabi po rito tungkol dyan ay traders and institutions are beginning to recognize that XRP's quiet build-up of fundamentals may finally be converging with price action. Yan, matagal nang pinag-uusapan sa market na si XRP ay may matibay na fundamentals. Pero nitong mga nakaraang linggo, tila nagtatagpo na ang kanyang fundamentals at ang price action. Ibig pong sabihin, ang matagal na paghahanda at pagbuo po ng project ni XRP ay nagsisimula ng magpakita ng resulta sa presyo. Para sa mga investors, ito po ay indikasyon na nagsisimula ng gumalaw ang real value ni XRP. Sa market impact, kapag ang fundamentals at presyo ay nagsimulang magtugma, karaniwan itong nagiging base or pundasyon ng matagalang bull run na maaari pong magdala kay XRP sa mas mataas na market valuation. Gaano naman po kalakas ang pag-akyat ng mga XRP ETF? Sabi po rito ay XRP Finance Bull, a well-known market analyst, reported that every live XRP ETF recorded double-digit gains in the latest session. Yan, ayon po rito kay Finance Bull, isa po siyang kilalang market analyst, lahat ng live XRP ETF ay nagtala or nag-record ng double-digit gains sa pinakabagong session. Ibig pong sabihin, bawat ETF na konektado kay XRP ay sabay-sabay na tumaas ng higit sa 10%. Hindi ito karaniwang pangyayari dahil ang sabayang pag-akyat sa lahat ng ETF ay sinyalis po ng napakalakas na institutional momentum. Ang market impact po dito ay kapag sabay-sabay na tumataas ang lahat ng ETF, karaniwang sumasabay din ang presyo ng underlying asset. Kaya posible pong magpatuloy ang rally ni XRP sa spot market. Ngayon ay bakit hindi ito isolated event? Ang sabi po rito ay this surge is not an isolated event. Data from several market trackers confirm strong inflows into regulated XRP investment products across multiple regions. The pattern suggests institutional players are positioning for long-term exposure rather than short-term speculation. Paliwanag po natin yan. Hindi raw po ito isang simpleng pag-akyat lamang. Ayon po sa datos mula sa iba't ibang market trackers, malalakas ang inflows papunta sa mga regulated XRP investment products sa iba't ibang bansa. Ibig pong sabihin, hindi lang mga retail traders ang bumibili ngayon, kundi mga malalaking institution na gustong humawak ng or mag-hold ng XRP sa mahabang panahon. Sa market impact, ang long-term positioning ng institution ay karaniwang nagpapababa ng volatility at nagbibigay ng mas matatag na suporta sa presyo. Kaya posibleng manatili po sa bullish zone sa XRP. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang XRP ETF sa market?
Sabi rito ay ETF offer investors a regulated gateway to digital assets, thereby eliminating concerns related to direct custody. XRP-focused ETF are now live in Canada, Brazil, and certain European markets where they've already attracted significant capital inflows. Yan ang kagandahan po ng ETF ay binibigyan nito ng regulated na paraan ang mga investors para makapasok sa digital assets ng hindi direktang humahawak ng crypto. Sa ngayon, ang mga XRP-focused ETF ay live na po sa bansang Canada, Brazil at ilang bahagi ng Europe. Malalaki na rin ang capital inflow sa mga bansang ito na siyang nagpapakita ng lumalaking interest sa regulated exposure kay XRP. Sa market impact, ang pagdami po ng mga bansang nag-aalok ng XRP ETF ay magpapataas ng global demand na posible pong magbunsod ng mas matagal na pagtaas ng presyo. Paano naman po nakakatulong ang mga ETF sa reputasyon ni XRP? Sabi po rito ay these funds allow institutions to gain compliant exposure to XRP, helping transform it from a volatile token into a recognized asset class. This legitimacy often precedes major liquidity expansions and price revaluations. Yan, ang mga ETF ay nagbibigay daan po sa mga institution para makakuha ng compliant exposure kay XRP. Dahil dito nagiging mas legit po siya bilang isang asset class at hindi lang basta volatile token. Kapag nangyari ito, kadalasan ay sumusunod po ang malalaking liquidity inflows at nagkakaroon ng revaluation sa presyo. Ang market impact po nito ay ang legitimacy ni XRP bilang regulated asset ay maaaring magbukas ng pinto sa mas maraming partnerships at saka international adoption. Ano naman ang ipinapakita ng mga bagong datos? Sabi rito, market data shows consistent ETF inflows over the past 2 weeks. Ripple-related products have seen a rise in assets under management, reflecting growing investor conviction. Yan, ayon po sa market data ay tuloy-tuloy. Yan, tuloy-tuloy po ang inflows sa mga XRP ETF sa loob ng nakaraang 2 linggo. Ang mga Ripple-related products ay patuloy na tumataas ang assets under management. Indikasyon po ito na lumalakas ang tiwala ng mga investors. Ang consistent inflow na ito ay karaniwang unang senyales ng malaking rally. Sa market impact, kapag nagpatuloy po ito, maaari itong magbunsod ng paggalaw papunta sa bagong resistance levels at magtulak kay XRP sa panibagong bullish cycle. Bakit naman po bumababa ang exchange reserves ni XRP? Yan, sabi rito ay simultaneously exchange reserves of XRP continue to fall, indicating that holders are moving assets of trading platforms into longer-term positions. Analysts describe this as smart money accumulation, a phase that often precedes larger rallies. Paliwanag po natin. Habang tumataas daw po ang inflows sa mga ETF, bumababa naman ang reserves ni XRP sa mga exchanges. Ibig sabihin, mas maraming holders ang nag-aalis ng kanilang tokens para sa long-term storage. Tinatawag ito ng mga analyst na smart money accumulation, kung saan ay isang yugto bago magsimula ang malaking pagtaas ng presyo. Sa market impact, kapag lumiliit po ang supply sa mga exchanges, nagiging mas limitado ang tokens na pwede pong bilhin. Kaya mas madali para sa presyo na tumaas kapag dumami ang demand. Ano naman ang papel ng liquidity at legitimacy sa tagumpay ng XRP? Sabi rito ay liquidity and legitimacy are converging for XRP. The presence of live ETF ensures institutional grade liquidity while regulated frameworks reduce risk perceptions. This dual effect often amplifies price reactions during times of inflow surges. Ang liquidity daw po at legitimacy ay sabay na lumalakas para kay XRP. Dahil po sa live ETF, nagkakaroon siya ng institutional grade liquidity. Habang ang regulated frameworks ay nagpapababa ng risk perception ng mga investors. Ang kombinasyong ito ay nagiging dahilan
kung bakit mabilis tumaas ang presyo tuwing may inflow surge. Sa market impact, habang dumarami po ang mga bansang nagbibigay ng regulatory approval, mas magiging stable at mataas ang presyo ng XRP sa long run. At bilang panghuling katanungan ay dapat ba tayo mag-ingat sa sobrang optimism? Sabi rito tungkol dyan ay despite the optimism, some analysts advise caution. ETF growth depends on sustained demand, market stability, and clear regulatory guidance. Volatility remains a constant factor, and sudden macro or legal shift could reverse gains. Ano nga bang ibig sabihin yan? Kahit positibo daw ang sitwasyon, may ilang analyst na nagbababala. Ang paglago ng ETF ay nakadepende pa rin po sa tuloy-tuloy na demand at malinaw na regulasyon. Tandaan na laging may kasamang volatility sa crypto market at anumang pagbabago sa macroeconomics or legal issues ay pwede pong magpabago sa galaw ng presyo. Kaya sa market impact, ang pag-ingat po ng mga investors ay magdudulot ng mas balancing market movement na makakatulong upang maiwasan ang biglaang sell-off. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung susuriin po natin, malinaw na nagbabago na ang position ng XRP sa global crypto scene. Ang sabay-sabay na pag-angat po ng lahat ng live XRP ETF ay hindi lang simpleng rally. Isa itong senyales na unti-unting nagiging legit at kinikilalang asset sa XRP sa mata ng mga institution. Habang patuloy po ang inflows at bumababa ang supply sa mga exchanges, mas tumitibay ang posibilidad ng long-term appreciation. Bilang mga traders at investors ay dapat po tayong magmasid, ngunit manatiling maingat. Ang kasalukuyang momentum po ng XRP ay maaring magsimula ng panibagong yugto ng malawakang pagtaas. Kung magpapatuloy po ito, baka ang dating contested crypto ay tuluyan ng maging isang kinikilalang global asset. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.